Magandang magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Emong. Bueno, basahin na natin ang liham ni Emong. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa inyong himpilang pumuradyo. Lalong-lalo na sa inyo Kuya. Kaya po ako lumiham dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Emong, 27 taong gulang at may problema po ako Kuya na dapat kong ihingi ng payo. Para malinaw sa inyo Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Pelas. Saan ka na naman bagaling, ha? Emong? Bay, ang aga-aga nakatambay ka na naman. Si Itay naman para tumambay lang naman ako ng ilang oras. Nagagalit na kayo agad. Hoy, huwag kang pilosopo. Ha, laki-laki ng katawan mo hindi ka maghanap ng trabaho mo. Na nga pong ginagawa ko Na ano? Kung minsan naghahanap din ako ng trabaho. Aba, tingnan mo nga naman ang lakas ng loob mo na maghanap na ng trabaho. Abay, samantalang nakikita ko na nakatambay ka. Ha? Maraming nakakakita sa inyo. Na tumatambay lang kayo ng mga tropa mo. Sabihin mo, naghanap ka ng trabaho? Totoo ang sinasabi ko, Itay. Kasi may nobya na ako. Ano? May nobya ka na? Bakit parang lalaki ang mga mata ninyo, Itay? Nako, Emong, sa hirap pa naman ang buhay ngayon. Balak mo bang mag-asawa? Oy, batugan. Maghanap ka muna ng trabaho mo bago ka mag-asawa. Huwag kayong mag-alala, Itay. Kapag may asawa na ako, magsisipag na ako. Gago ka talaga. Maghanap ka muna ng trabaho mo, bago ka mag-asawa para hindi kawawa yung magiging asawa mo. Itay, gusto kong ipakilala sa inyo ang nobya ko para maniwala na kayo sa akin. Sige na, Gina. Sumama ka na sa akin at ipapakilala kita sa itay ko. Ayoko nga. Bakit naman? Nahihiya ako sa tatay mo. Sige na naman please. Kahit minsan lang, para makilala ka naman ng itay ko. Nahihiya nga ako Baka pinsan lang ako ng tatay mo. Ano ka ba naman? Mabait ang itay ko. Mapagbiro yun. Kahit na. Basta, nahihiya pa rin ako. Sige na, pumayag ka na. Oo ka na mahiya. Bakit ba? Kung sakaling tanungin ka ng magulang ko na magpakasal na tayo, papayag ka na ba? Bakit hindi? Kaya nga gusto ko nang makilala mo ang tatay ko Parang maaga pa yata ito para makilala ko ang itay mo. Ayos lang yan. Sige na, sumama ka na sa akin. Itay, siya po yung sinasabi ko sa inyong kasintahan ko. Emong, ano ba? Bahala. Itay, si Gina po. Nobya ko. Marunong ka palang pumili, ha? Maganda siya pala. Tignan mo, maganda ka raw, sabi ni itay ko. Maraming salamat po. Alam mo, Gina, kahit na wala pang trabaho yang si Emong, ang gusto ko sana mag-asawa na yan para
matahimik ng buhay niya. May tingnan mo tumatanda rin siyang binata. Gusto ko rin na makita pa yung mga apo ko sa kanya. Oh, tingnan mo yan. Botong-boto sa'yo ang itay ko. Di ba, itay? Oo naman, total may lupa naman tayo. Ha? Ituon mo na lang yung atensyon mo dun sa pagsasaka. Kung wala ka mahanap na trabaho. Ha? Magsaka ka na lang. Hindi yung nakatambay ka palagi rito kung gusto mo maging maayos ang buhay mo. Itay, bakit hindi kayo makasagot kanina nung tinatanong ko kayo kung gusto niyo siyang maging manugang? Ang totoo niyan, anak, nagdadalawang isip pa ako Bakit naman po, itay? Totoong maganda yung dinala mo rito, pero sa tingin ko naman parang lulukuhin ka lang niya. May kawawa ka lang kung sakali, anak. Hindi naman siguro gagawin ni Gina yun, itay. Masama ang kutob ko sa kanya. May parang hindi gagawa ng tama yun Itay naman, paano yun naman nalaman yun? Basta may kutob ako sa kanya na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano ka ba naman, ha? Kanina ka pa nakatutok dyan sa cellphone mo. Wala ka nang ginawang maghapon, kundi yung mag-cellphone ng mag-cellphone. Si inay naman. Tapos ko na rin lahat ang mga trabaho dito sa bahay. Hayaan niyo na ako. Ay, naku, anak. Mauubos ang pera mo dyan sa kakalood mo. Naku, naka-unli naman ako inay. Unli call, unli text. Eh, kahit na. May kasintahan ka na, hindi ba? Eh, bakit ka pa naghahanap dyan sa cellphone na yan, ha? Wala namang masama sa ginagawa ko, inay. Hindi pa naman kami mag-asawa ni Emong At isa pa, inay, alam niya itong ginagawa ko. Kahit na. Eh, dapat hindi yan ang pinagkakaabalahan mo sa buhay mo. Mas mabuti pang magtrabaho ka na lang dito sa loob ng bahay, nakatulong ka pa. Si inay naman, pagod na nga po ako Kaya nga po ako naglilibang. Ay, nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ako mahigpit kay Gina, kuya. Kahit na anong gawin niya, kuya, hinahayaan ko lang siya. Total, hindi pa naman kami mag-asawang dalawa. Kaya lang, kuya, may mga napapansin din ako sa kanya na parang wala sa kanya ang aming relasyon na dalawa. Para siyang bata, kuya, kung kumilos. Minsan, kuya, ay... Oh, pare. Kamusta naman kayo ni Gina? Okay naman kami, pare. Bakit ba? Alam mo, pare, may nakita ko kahapon Ano yung nakita mo? May nakita ko na kasama ni Gina kahapon. Baka naman pinsan niya lang yun. O kaya kaibigan lang niya. Parang ang sweet nilang dalawa magkasama Para silang magkasintahan, pare. Pare, hindi magagawa sa akin ni Gina yun. Mahal niya ako. Pare, payong kaibigan lang magmanman ka, mag-obserba ka. Pakiramdaman mo siya. Yan mo, kakausapin ko siya. Huwag mong sabihin na akong nagsabi sa'yo, pare, na akong nakakita sa kanya may kasama siya, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya.
Parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi ni Pare Boy ah. At alam kong hindi niya ako kayang lukuhin. Alam kong mahal na mahal ako ni Gina. At nakahanda ko siyang pakasalan. At sana pumayag na rin siyang magpakasal na kami. Kaya lang, naaalala ko yung sinabi sa akin ni Itay nung pinakilala ko sa kanya. Nang tinanong ko si Itay, hindi na siya ako sinagot. Bakit kaya? Tama yung sinabi mo, pare. Tama ka. Pasensya ka na, pare. Hindi ko naman sinasadya yun na nakita siyang may kasama siyang ibang lalaki. Nagpapasalamat nga ako sa'yo Dahil hanggat maaga pa nalaman ko ng tunay niyang kulay. May magpasalamat ka dahil hindi pa kayo kasal na dalawa. Dahil kung hindi, kawawa ka lang, pare. Oo nga Hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Oh, anong sabi ng tatay mo sa'yo? Hindi ko pa sinabi kay Itay. Walang sabihin sa itay mo. Mahirap na, baka magkita sila ulit. At mapagsalita ng masasakit ni itay mo, si Gina. Hindi na pare, mahirap na. Oh, anong plano mo ngayon? Kakausapin ko siya. Mag-uusap kaming dalawa. Bakit mo nagawa yun sa akin, Gina? Ano bang ibig mong sabihin, Emong? Huwag ka nang magmangan pa. Bakit mo nagawag lokohin ako? Diretsahan mo nga ako, Emong? Na may kasama kang ibang lalaki kahapon. Nakita ko kayo. At naglalambikan pa kayo. Nakakatawa ka naman, Emong. Si Jack ang sinasabi mo. Jack ba lang pangalan ng lalaking yun, ha? Oo, at pinsan ko siya. Galing siya sa probinsya. Dumala dito sa amin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit kanya hinalikan? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Magpinsan nga kami Hindi ako naniniwala. May relasyon kayo ng lalaking yun. Sige. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Talagang hindi ako naniniwala. Minahal kita, Gina. Buong akala ko pagkakatiwalaan kita. Yun pala, salawahan ka. Oh, anong gusto mong mangyari ngayon, ha, Emong? Mag-break na tayo. Emong! Tingnan mo yan. Hindi ako nagkamali, hindi ba? Pero mahal na mahal ko si Gina Itay. Nako, Hemong. Marami pang babae dyan hindi mo nakilala. Pero si Gina ang gusto kong pakasalan, Itay. Tingnan mo nga naman ang ginawa sa'yo. Ha? Hindi pa kayo kasal na mag-asawa pinagpalit ka na niya sa iba. Pero Itay, mas lalo ko siyang minahal nang masaktan ko ang damdamin niya. Siya naman ang nauna hindi ikaw. Itay, anong gagawin ko ngayon? Mahal ko pa rin si Gina. Napakatanga mo talaga. Niloko mo na lahat-lahat hindi mo pa rin siya makalimutan. Tanga ka. Baka naman nagsasabi siya ng totoo, Itay, na pinsan lang niya ang lalaking Yun naman pala Bakit mo sinabi sa kanya na mag-break na kayo? Ha? Ngayon, iyak-iyak ka dyan na para kang nauubusan ng babae, para kang bata. Kakausapin ko siya, Itay. Para ano pa? Ha? Kalimutan mo na siya. Humanap ka lang ng iba. Hindi, Itay. Hindi ko maaaring kalimutan si Gina. Nako, bakit naman? May nangyari na sa amin, Itay.
Kaya kakausapin ko siya. Ano? Nagsisi ako, kuya, kung bakit ko nasabi kay Gina na mag-break na kami. Mahal ko siya, kuya. At hindi ako naniniwala na may iba siyang kinalulukuhang lalaki. Kuya, may nangyari na sa aming dalawa ni Gina. At baka sa nangyari yun sa aming dalawa, magbuntis siya. Hindi na kami nagkikita ngayon ni Gina. At ang gusto ko sana, kuya, ay hanapin siya at mag-usapan namin ang nangyari sa aming dalawa. Papaano, kuya, kung sakaling hindi ko na siya makita? Ano po ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Emong. Alam mo, Emong, sabay talagang masasabi kong talagang may pagkatanga ka. Abay, hindi mo pa napapatulayan pala na may ibang lalaki sa buhay niya. Abay, pinagsalitaan mo na ng masasakit. Malay mo kung totoo yung sinasabi niya na pinsan niya yung kasama niya. Maraming ganyang nangyayari. Siyempre, kapag pinsan mo yung isang kasama mo at medyo malapit kayo sa isa't isa, abay, talagang ganyan. Ikaw kasi padalos-dalos ka kung magsalita. Ha? Napakabilis mong magdesisyon. Kagaya niyan. Ha? Mahal mo pala si Gina at may nangyari na sa inyo. Ngayon, nagsisisi ka. Paano mo ngayon hanapin? Hindi ka nagkikita. Sa sinabi ba namang yun na mag-break na kayo? Aba, hindi na yun aasa pa sa'yo. Kung talagang mahal mo si Gina, abay, hanapin mo. Huwag kang dumepende sa mga sinasabi sa iyo ng kaibigan mo, ng itay mo. Sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Ikaw ang makikisama, Emong, hindi ang tatay mo. Ha? Sa bagay, may mga lupa din kayo. Kung talagang desidido ka lang pumasok o pasukin ang pagpapamilya, may magsipag ka. Ang importante, mabuhay mo yung pamilya mo. Kagaya niyan. Paano kung buntis na si Gina? Bay, hanapin mo. At humingi ka ng tawad sa kanya. Doon sa mga sinabi mo. Malay mo. Ikaw lang yung hinihintay niya. Alam mo naman siguro kung saan mo siya hahanapin. Siguro, hindi ka naghahanap kaya hindi mo siya makita. Taga saan ba siya? Puntahan mo. Magtanong-tanong ka sa mga kakilala niya para lang mahanap mo siya. Ang mahirap niyan, baka lumayo na. Nagpunta na malayong lugar, mas mahihirapan ka. Kaya hanggat maaga pa, Emong, kumilos ka na, gumawa ka ng paraan para magkausap kayong dalawa, Gina, at mapag-usapan nyo na kung ano yung dapat na pag-usapan. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Emong? Abay, kung talagang gusto mo lang pasukin yung pagpapamilya, ikaw na yung gumawa ng paraan. Hindi yung nagdadalawang isip ka pa kung saan ka pa nagtatanong. Abay, kung may masabi silang hindi maganda, doon magdadalawang isip ka na naman. Kung ano yung nasa isip mo at gusto mong gawin, yun ang gawin mo, Emong. Bueno, yan ang lamang sigurong masasabi ko sa'yo. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli,
sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at Yun!